Ang kwento ko sa inyo yung story ko naman sa pakialam mo na ako ulit. I'm Master Sergeant Eduardo B. Baccaran Jr. 816907 Armor Cavalry Philippines from Divisoria Nrili, Cagayan. Ang next kwento ko is yung karanasan ko naman sa Bolyok Complex. At that time kasi nung nangyari yun, pumasok kami sa Bolyok Complex ng way back 2003. Nakalimutan ko na kasi buwan nun. 4 na vehicle yung dala-dala namin. Ang commander ko si Juan Gascon sa vehicle. Ako yung gunner ng, that time gunner ako ng vehicle. Nung pumasok kami sa Bolyok, hindi makaya yung area. Kaya nag-adjust nun yung nag-planning yung quarters na dito kami sa area ng Tikit na daan sa may Kabasalan Complex. Pagpasok namin sa Kabasalan, yung terrain grabe, hindi madaanan ng mga tangke. Kasi maraming butas na parang ginawang daanan ng tubig. Then sa kabila niya is ilog. Dito puro tubigan, basakan. Then open terrain sa, ang taguan lang is nyog. Wala na ibang taguan ko din nyog. Nung day 1 doon is nag-ipon-ipon na lahat yung kalaban. May na-discussion, enkwentro. Unang pasok, enkwentro. Abante kami hanggang sa unahan. Pagpasok namin sa unahan, ang ginagawa ko lang doon, puro support by fire lang ako. Kung saan yung area na puputok kalaban, pinuputukan ko. Then nakikita ko yung tropa, mga infantry. Then yung mechanized namin, dito man lang sila sa tabi ng gilid kasi di pwedeng lumayo sila konti. Kasi may mga tropa doon sa harapan. Andun yung recon, at that time, naalala ko recon yung kabady namin. Day 1 pa lang noon, nagkaputukan doon sa Kabasalan, nasa bungad pa lang kami. Doon pa lang, may nadali na tropa, yung kabats ko rin dito sa recon. Kumpare ko pa, anak ni ni Castillo. Hindi ko nabanggit yung pangalan. Parang nakwandila doon. Hanggang sa day 2, nagabante kami. Hanggang sa nasa gitna na kami. Ganoon naman nangyari. Ang kagandahan nito kasi, yung nasiraan kami, na-detract. Yan yung tropa namin, imbes na mag-move. Yung vehicle namin sa kwan, kaya naghintay kami ng mga gamit hanggang sa nakwan namin yung vehicle na ayos. Then continuous movement namin. Nung nasa Kaligyantan kami, yung kalaban pa noon is more on paisa-isa lang yung putok nila. Hindi namin pinapansin. Kala namin is kwan lang sila, yung pang delay tactics lang nila para hindi kami makamove. Hanggang sa pumasok kami sa pinakaunahan. Yan yung di ko makalimutan sa area na yan. Kasi in that night, pagdating namin doon, is mga gabi na, hapon na, alas 6 na, madilim. Kaya nagharboring kami sa loob. Then, nagtaka ako, kasi ng alas 2 madaling araw, daming motorboat na dumadaan sa ilog. Yung ilog kasi katabi lang namin halos sa 50 meters to 100 meters lang yung tabi ng ilog. Sa harapan, ganun din. Hindi kami nakatuloy sa malapit na kami sa area ng Bolyok nun eh. Kung tuloy pero yung di na madaanan. Malalim yung running trenches na pwedeng din ang vehicle. Pag lubog ka, pagdating mo doon, hindi na makita ang vehicle mo. Kaya ginagawa namin, pumapasok kami doon, nagkuhan kami ng bulldozer para madaanan lang yung dadaanan. Kaya patabunan namin yung daanan. Pagdating namin doon, madaling araw, taka ako niyan. Then, halos din ako makatulog doon kasi maingay yung aso. Then, speedboat, di mapakali rin. Yung tropa, tulog naman sila. Nung alas 4 madaling araw, biglang nagkaputukan. Yung pala, hinaras na kami. Volume pa, dyan yung RPG, lahat, pasok na. Nagulat din ako kasi yung tinulugan ko noon sa tabi ng bahay. From vehicle ko is na mga gap na 10 to 15 meters. Pagtalong ko sa higaan ko, gapang na ako. Andiyan na yung volume, grabe na yung putukan. RPG na, pumuputok kung saan-saan sa bahay. Then, pagdating, ito naman si commander ko, ganun din pala siya. Nakakaramdam na. Nag-unahan kami ngayon, naggapangan kami. Nag-unahan kami pumasok ng loob ng vehicle. Ang vehicle ko nun is yung yung AFB. Pagdating ko sa loob, pagbukas namin, is nauna siyang pumasok. Yung commander ko na yun, siya yung driver, ako yung gunner. Pagpasok niya sa loob, nagsuot na siyang helmet. Bali yung posisyon namin nagkapalitan. Ako yung naging gunner, ako yung naging driver, siya yung naging gunner. Nung pagputok niya pala, nakaputok pa lang sa naman box, mamaya pumutok na sa tababaw niya, sa taas ng puno. Nag-shower na siya ng, tinamaan na siya, wounded na siya, shower. Nagulat na lang ako nung biglang napaupo sa ilalim. Pagtingin ko, may mga tama na pala siya.
Nung sinabi ko na napandra ko na yung vehicle, i-atras ko sana, pagtingin ko sa likod, may mga mechanized kami nakatapa sa malapit sa gulong. Kaya napasigo ako na atras kasi di kami makamaneuver kasi sobrang dilim. Kung magka-maneuver man kami, magbanggaan kami dun sa vehicle sa likod. Hanggang sa umabot ng umaga yung haras na yun. Then, nung malapit na magliwanag, narinig namin yung kusang umalis na yung mga motorboat. Then, putok kami sa may ilog para maabutan yung putok. Kailan mabilis. Then, kinagbukasan, diyan mo pala makikita pag hinaras kayo na blind ka, kwento ko yung background nung paano nakapasok sa vehicle, wala ka idea. Lahat na mechanized nagulat din. Di alam kung saan ka tatakbo, lalo pag madilim ka. Madilim yung area. Andiyan yung banggain mo yung vehicle, bigla ka lang matumba, puno, andiyan. Then, kinabukasan, may nakita ko dun na umiiyak sa tabi ng vehicle. Kala ko na paano. Yung pala, yung isang driver namin, na commander din namin, may tama siya, splinter. Parang bata, kung dumatahan na yung matanda pala, pag tinamaan, parang bata, umiiyak. Kaya sobrang natawa kami na yung pala tama niya, maliit lang. Kumbaga, sugat lang yung tama niya. Then yung commander ko, may mga sugat din siya, splinter lang naman, kaya pa naman niya. Sobrang tawa namin kasi, kala mo upo sa lupa, parang bata nga, parang wounded, pero parts of man kasi isa tinamaan na, splinter, na RPG. Kaya lang nakakalakad pa naman siya. Yung status nun is iyak ng iyak. Kaya medyo nag-alala na rin yung officer namin na kasama namin nun. Yung officer namin is more on command niya nun. Puro sigaw-sigaw. Diyan yung kalaban. Kaya kami naman, nag-observe kami kung saan nanggagaling yung putok. Kaya nangyari nun, hanggang sa mabot kami sa is. Nung nag-search kami sa area, nakita namin may mga dugo dun sa unahan namin. May mga buhok, sa kalaban yata yon, may mga bungo, pero walang body count. Then, nung pagtingin namin sa kabila, may tropa pala kami doon na nakaduyan. Sa infantry yun. Siya yung unang namatay doon. Doon lang sa duyan hindi na nakababa sa duyan niya. Ibig sabihin sa duyan pa lang tinamaan na siya. Kaya akala namin wala kaming wounded, may wounded lang dala namin. Kaya nagulat kami na may patay pala na isa. Then sa umaga na yon, nag-reinforce kami. Umatras pala kami. Balik kami doon sa lugar kung saan kami nanggaling sa una. Hanggang sa nag-backtrack kami dito sa 40 IB area. Pagdating sa 40 IB, yung vehicle ko is napansin ko, ubos-ubos na rin yung oil niya nun. Kasi yung commander ko, si driver namin is na-evac na rin sa Awang. Kasi may tama na rin siya. Bali ako lang naiwan sa vehicle. Then dinagdagan na lang ako after a day nang nagkaroon ako ng gunner. Doon pala sa gunner na yon, yung vehicle ko, napapasalamat ako at umabot pala di ko napansin na paubos na pala yung oil niya. Kaya nag-request ako ng oil. Kaya laking tuwa ko rin na di ako naubusan ng oil sa area sa loob. Kaya tumutulong na pala yung oil ko sa ilalim. Then pagdating na after ng Balyo Complex, nag-move na naman kami dito sa area ng diretso dito sa unang pikit, Pagalungan. Dito sa Pagalungan nun, meron na naman sa gilid dun na yung pag nagharang yung mga kalaban dito sa gilid yung mga MI. Yung Pagalungan kasi ang tabi lang ng una ng pikit, tapos Pagalungan, dun yung nagka-enkwentro na kunti. Then lastly, yan yung mga baguhan na mechanized nun na di masyado na ng training na mechanized nun ng mga CS ng 2002, di pa basic sa mechanized, kaya di pa alam yung gagawin. Pag dismount, di alam kung saan papunta na, lahat di alam pupunta, nalilito sila. Kaya pinagsasabihan ko sa kanila na never silang lumayo sa vehicle. Magkuwala sila, tago sila, dyan lang, para alam nila yung gagawin nila nun. Then, yung mechanized ko rin na dala-dala ko, yun yung naging medyo na-focusan ko rin na area ng mga tropa. Na nagkaroon ng kunting brief kung ano yung nangyayari pagdating sa area. Then yung nakakatawa doon, nung Pentok Fly, nakakatawa doon nangyari sa amin sa loob ng Kabasalan Complex. Nung pagpasok namin doon is hirap ng tubig. Dito na ako naniniwala pala yung dalag, may malaking bugi pala. Nung niluto yung dalag is nagunahan sila sa bugi. Yung pala sa Ilocano, takki, tae pala yung bugi na sinasabi nila.
Kaya sobrang tawa namin sa commander namin kasi yung nakain niya tae, hindi bugi. Tae pala ng mga tao. Yung sobrang tawa namin doon. Kaya laking galit niya sa tropa nagluto. Ang in-expect naman ng private na nagluto is bugi. Kasi kulay dilaw nga, buo siya. Kasi yung pawas na yon is bahay ng pan, tapos CR na rin diretso. Doon na rin kami nagsisiyar tubig. Kaya yung WhatsApp na yun, hindi na ako kumain ng dalag sa area na to kasi yung dahil sa kwento ng bugi na yun, naging takki pala. Sa totoo. Kaya laking, hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung nangyari na yun. Yung bugi, nakain, takki pala tayo. Kaya, pag di nakikita ko yung dalag dito sa area nun, hindi na ako kumakain. Kasi mismo yung tae pala ng tropa yung kinakain nila, doon nagtatae. Binibenta rin sa amin ng mga civilian. Ayun yung mga kwento na hindi ko makalimutan sa area na yun. Daming kwento yan, yung bugi, takinan. Sige pa, SM. Then, maraming kalokohan din minsan yung ginawa ng tropa. Lalo yung mga ulam, minsan yung sardinas, daming klaseng luto pala yung sardinas. Pag niluto mo, kung palagi sardinas ang ulam mo, pwede mo gawing bola-bola kung nagsawa ka na. Then sa puro gulay. Sa Kabasalang Complexes, maraming gulay kasi marami rin mga kangkong kasi tabing ilog nga. Then, minsan, pinapalit na lang ng bigas, mabubusan kami, punta doon. Yun na yung mga yung kwento ko sa Kabasalan na yan. Then, that time, nakuha na rin yung Bolyok Complex nun. Kaya tumigil na rin yung, nag-withdraw, balik na rin kami sa 40 IB, dito sa area ng Pikit, dati. Doon na rin kami nag-stay. Tumagal din kami ng mga 15 days to 20 days doon sa area na yun. Then, sa nangyari na naman yun, meron na naman yung bus, hinol dito sa area ng, before magpikit, yung pinatay yung mga sundalo, yung Buena bus po una yun. Nag-reinforce naman kami doon. Wala, atras naman yung kalaban. Pero yung mga sundalo nakasakay doon sa Benabas, madaling araw yun, namatay na. Hindi din nakuan. Kaya minsan yung mga sundalo takot sumakay sa bus pag madaling araw. Kasi na-identify nila yung military. Then yung nakuha yung body count ng tropa, pagkalaman namin, yung tropa pala is uwi ng Davao. Kaya lang, di feedbackan, na-hold siya. Doon siya nagkuan. Naghabulan kami sa unahan ng Alyusan. Diyan kami naghabulan sa area na yan noon. Hanggang sa matras naman sila. Yung kalaban kasi strike withdraw lang sila noon. Nag-conduct sila pasingit-singit na checkpoint sa pagitan ng mga kampo. Then kung may pagkakataon sila, ginagawa sila samantala nila yung pag-relax ng tropa. Yun lang yung may kwento ko doon. Ikwento ko sa inyo kung ano naman yung karanasan ko sa school. Kung ano yung mga nagawa kong tulong doon kasi matagal ako na sa school. From 1999, tulad nga sabi ko sa unang story ko, is nag-training ako ng Mechanized Infantry Operation Training sa 2nd Light Armor Battalion sa Dato Odinson Suat Maguindanao noon, sa 6ID. Sakop pa ng Tulab. Sa 76 kami napunta sa Mindanao. Kami naging class 1 ng Mechanized Infantry Operation Training. Doon sa training na yun, ang dami ko natutunan. Hanggang sa na-experience ko yung mga gera-gera na nagamit namin yon. Sa lahat ng tinuro sa amin, nagamit namin, ano yung sequence, paano maneuvering, paano mag-dismount, paano lahat gamitin yung vehicle, radio, lahat tinuro sa amin yun. As part sa pagka-assign ko sa school, noong 2006, na-assign pala ako ng armor school after my basic. Nag-aaral ako ng basic, kasama rin tayo sa top kasi pasok tayo sa top 10. Number 7 din tayo sa top, kaya kinuha ako ng armor school. Pagdating ko sa armor school, kumbaga kapapa pa ako, maraming senior doon sa akin, na kapwa ko na nagtuturo sa akin kung ano yung gagawin. Kasi yung alam ko lang nung una is puro gera din. Nung na-assign ako ng 1999 hanggang 2006 sa Mindanao, nanibago ako sa trabaho ko sa armor school. Hanggang sa may isang subject doon na tinatawag namin Mechanized Infantry Operation Training na tinuturo sa mga estudyante, ginrab ko agad yun kasi alam ko expertise ko yung subject na yun. Doon sa subject na yun, ang dami kong naituro sa tropa, lalo-lalo na yung experience ko sa field. Ano ba yung nangyayari sa area, pag ganito, pag inambus ka, pag mayroong movement, mag-dismount ka, kung may high ground, anong gagawin mo. Lahat yun tinuro ko sa kanila, yung lahat ng sikreto. Then hanggang sa dumami yung tinuruan ko sa kanila. Then nag-MTT ako ng Tulab, Mechanized, tinuro ko naman nagamit ng tropa. Kagandahan kasi pala ng magturo ka, lalo nung puro may expertise ka sa isang subject. Then may karanasan ka, alam mo.
Actually, sa armor school, ang dami ko tinuturo. Lahat ng maneuver, map reading, leadership, halos tinuturo ko lahat sa armor school. Kaya nagtagal ako doon from 2006 hanggang 2017. Ako na-assign, 2018 pala, na-assign ako sa armor school. 2006 hanggang 2018. Meron ako 12 years sa armor school bago ako lumipat sa 4th Mech Battalion. Sa armor school, dito nakita ko lahat ng sequence kung paano magturo yung mga tropa. Magagaling. Kaya lang ang kagandahan kasi pag magtuturo tayo, mas maganda yung may expertise tayo. Kaya tulad ng sabi ko palagi, magandang magturo kung kinikwento mo yung nangyayari sa iyo sa area, at the same time, related sa subject na ginagawa natin. Kaya buong kwan ko sa school, ang naging subject ko dyan, ang expertise ko is map reading sa kayong mechanized. Sa mechanized evaluation, meron ako mga tinuruan dyan, mga officer, mga class 1, hanggang sa maabot, daming class, enlisted, halo-halo, ng past na unit namin, under na mechanized division, andun lahat sila, yung mga bagong assign na officer, yung mga CS, cadet soldiers, yan yung mga tinuruan ko doon. Ang kagandahan doon, marami ka ma-appreciate sa kanila kasi sa ganda ng explanation mo, makukuha nila agad. Paano mag-maneuver, paano mag-dismount ng vehicle, paano yung titipis kung anong gagawin natin. Lahat doon, sa awa na ituturo ko sa kanila. Kaya napakagandang feedback din sa akin. Kung narinig na ibang mga estudyante ko to, alam nila yan. Alam ng estudyante ko lahat ng sinasabi ko na to. Then, nung 2009, nag-MTT ako sa area ng 2nd Light Armor Battalion dito sa Sarangani area, malapit sa Jensan, sa Buhayan. Doon, nag-focus naman ako sa mga weapons na mga tanki, the mechanized infantry operation, doon lahat yung subject na tinuro ko doon. Doon pa lang, nakita ko na yung mga tropa natin is, pag hindi pala mechanized unit, nahihirapan din silang mag-movement ng mechanized. Kaya kagandahan noon POI noon is yung MTT namin kahit cavalry ka, may subject na mechanized. Kaya naituro namin lahat yun hanggang sa natutunan ng tropa. Hanggang sa nagamit nila sa buong operation nila. Kasi tulad noon, alam ko yung sa Jensan is may mechanized na rin sila noon. Ang CO nun sa tulad is si Colonel Palma. Ang kasama ko sa MTT nun si ito. Ang XO nila si Colonel Lakadin. Then nagtala ko doon 1 year. Sa araw na yon, may nangyari dito sa area ng Maguindanao na naman. Malapit lang ako diyan sa Maguindanao. Sa tropa rin namin about mechanized operation na naman yung nangyari doon. Kaya ang dami nangyaring experience na di ko makalimutan sa mechanized infantry operation training. Then, 2013 na naman, nag-MTT na naman ako rito sa 4th Mechanized Infantry Battalion, dun sa Suarez. Nagturo naman ako ng mechanized infantry operation doon, lahat, weapons. Then, yung tinuro ko doon sa 4th Mech is, nagamit nila nung sa Bongasig. Sila yung pinadala yung batalyon na yun. Yung unit na yun, lahat ng tinuro ko mechanized, sila yung naging mechanized ng unit. Sa awa ng Diyos, napakaganda yung naging execution nila doon. Walang nakon sa tropa. Hanggang sa tumigil yung Marawisig. Then yung nangyari naman sa Bongasig yun. Sa Marawisig is actually wala rin ako dyan sa area na yan. Kasi nasa school ako noon. Diyan yung maraming story rin sa about mechanized. Kaya nag-refresh sila noon. Nag-request every tawag ng tropa. Nagtatanong sila kung paano ganito. Kaya sinasagot ko naman sila. Kung may tumatawag sa akin. Kaya nagamit nila, napakaganda yung nagawa nila dyan sa mechanized infantry operation. Napansin nila yung ginawa ng mechanized doon sa Marawi. Kaya sa background pala ng mechanized, ibalik ko ulit sa una, naalala ko yan, yung mechanized, kami yung class 1 na mechanized armor operation training noon sa second. Kami yung kanuunahan na mechanized na member ng armor brigade pa noon. Andyan yung mga sa tulad noon, andyan sila Sir Arumin nung kasama namin, sila Sir Takiban, lahat. Sila yung mga nagturo sa amin sa mechanized infantry operation. Then, pagkatapos noon, tulad ng sabi ko kanina, nagamit namin sa gera dito sa area ng Mindanao, hanggang sa napunta ko sa school. Then after that, hanggang 2018, is continuous pa rin yung subject ko hanggang sa naipasa ko sa tropa ko sa armor school. Yung tinuruan ko na dyan, marami na dumating na tropa dyan na may experience din, sila na rin nagtuturo ng armor school.
Yung sa school pala sa background ko, hindi lang mechanized infantry operation yung tinuturo ko. Nag-umpisa rin ako sa weapons, lahat ng weapons ng vehicle namin is yan yung tinuturo ko sa tropa. Then, map reading, leadership, maneuvering, lahat, halos tinuturo ko lahat yun nung na-assign ako sa school. Hanggang sa na-relieve ako doon. Na-assign na rin ako sa Fort Mec ng 2018. Pagdating sa Fort Mec, may training na naman na mechanized. Ako pa rin nagtuturo. Kasi kahit ako yung duty ko is actually chief security ako, then naging platoon sergeant ako, kinukuha ako para magturo ng mechanized. As part sa leadership, masaya ako pag natuturo ko ng mga ganong subject kasi marami akong na-share na knowledge sa kanila about sa mechanized infantry operation training. Kaya hanggang ngayon, may pagkakataon, kahit nung bumalik ako sa, nasa pa ako sa OCG, OCSAP, kung nagpapaturo ibang school, nagtuturo ako doon. Hanggang sa bumalik ko sa armor school noong 2021 na naman. Bumalik na ako sa subject ko, hanggang doon, may mechanized operation na naman. Lahat, napakasarap magturo talaga kung lalo-lalo na kung may mga experience tayo. Then, sa ngayon, 2024, na-assign ako dito sa 6MEC. Bumalik ako sa dating area ko, dito sa area ng BCT ngayon. Nandito ko ngayon, the same time, lahat ng lecture pa rin, kahit nawala ako sa school, tuloy-tuloy pa rin pagtuturo ko, lalo-lalo sa mechanized infantry operation training. Then lahat ng leadership, kasi gusto ko rin yung natutunan ko sa school, i-share ko rin dito sa mga tropa, then change knowledge lang. Hanggang ngayon, nasa serbisyo pa rin ako. Ako na yung current Sergeant Major ng 6th Mechanized Infantry Battalion. Kaya masaya ako at bumalik na naman ako dito sa area na to.